sa inyong lahat. Okay? Kung kayo po'y handa na at nasa kanya-kanya po kayong komportableng upuan para ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng banal na kasulatan. Na nakapaloob po sa magandang balita sang-ayon kay Apostol Pedro, Kabanata 1, talatang 1 hanggang 25. Ito po yung title, Kaligtasan bunga ng tapat na pananampalataya. Lulundagan ko po ito, at hindi ko po alam kung matatapos natin ang paksang ito. Kung sakaling matapos natin, lulundag din tayo sa unang aklat, kabanata 2 po, hanggang sa tumuloy-tuloy po tayo loobin ng Diyos. Sa Sunday morning po na magkita-kita ulit tayo sa pagpapatuloy po ng aklat ni Apostol Pedro. Okay? Ang tugon sa ating kaligtasan. Ano po ba ang maaaring maging tugon sa bayang pinili ng Diyos, ang bayang Israel, na tayo po bilang mga mananampalatayang Kristiyano na nakaugtong sa pananampalatayang Hudyo. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Hesukristo po ang siyang may akda ng ating pananampalataya. Siya po'y lehitimong Hudyo. Siya po ang may akda ng ating pananampalataya. At sinabi rin po, kung natatandaan niyo po, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang may akda ng ating pananampalataya. So, ibig sabihin po, pagtuunan ng ating mga mata ang salita ng Diyos. Si Jesus, hindi na natin siya makikita ng mukhaan o physically, hindi na natin siya makikita. Pero kapag itinutuon natin ang ating mata, isip at puso sa salita ng Diyos, makikita natin ang kagandahang loob ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. At bago ko po ipagpatuloy ito, tayo po'y sumandali munang magsiyoko, magpakumbaba, at manalangin sa ating Diyos na buhay. Ama naming nasa langit, kami po ay nagkakatipon bilang katawan ni Kristo. At alam po namin na ikaw ang ulo ng iglesia. Kaya po sa oras na ito, hinihiling po namin, banal na Espiritu ng Diyos, na kami po ay inyong tulungan. Tulungan mo kami na magpakumbaba, magsumamo sa iyo, Amang Banal, sapagkat inaamin po namin na kami po ay kapos sa kaalaman patungkol sa iyong mga salita. Kaya po dalangin namin, Amang Banal, sa oras na ito, nalinisin mo po kami, sapagkat inaamin namin na kami po yung mga taong makasalanan. Inahabagan mo kami, Panginoon, nang kami ay magsisi at magbalik loob sa iyo. Kaya po, Panginoon, salamat po ng maraming sa kabutihan mo sa amin. At itinadalangin ko rin po sa iyo, Panginoon, ang mga kapatiran na dumadanas ng iba't ibang mga pagsubok, problema,
sakit o anumang karamdaman, Ama. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng sapat na lakas. Ibalik mo, Panginoon, ang kalakasang nawawala sa aming katawan. Physically, spiritually, Panginoon, dahil sa kabisihan namin, sa iba't ibang ginagawa namin sa mundong ito. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan, kagalingan na ipinagkakaloob mo sa amin, sa aming mga kapatiran. Dakilang Diyos, at kung kami, Panginoon, ay dumadaan sa anumang pagsubok mo, kupkupin mo kami, Amang Banal. Tulungan mo kami, Panginoon, na maisaayos. No, may partisipasyon kaming ginagampanan, Ama. Kung kami ay tinetest mo sa iba't ibang pamamaraan mo, Ama, tulungan mo kami na ma-overcome namin ang lahat ng ito. Tulungan mo kami na maituon namin ang aming mga mata't isipan patungkol sa iyong mga salita. Sapagkat ang salita mo ay makatotohanan, buhay at mabisa. Dakilang Diyos, maraming pong salamat, Ama, sa kagalingan po na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. At samahan mo kami, dakilang presensya ng Diyos, hanggang sa matapos namin ang aming panambahan sa oras na ito. Ito po ang amin nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Alang-alang po natin ang ating sarili at maging mahinahon. Tignan niyo po, no, lahat tayo, no, mga kapatid, ay dumadaan sa masusing proseso ng Diyos na ipiniliwanag ni Pedro na katulad ng ginto na dumadaan sa apoy upang masuri kung ito'y dalisay. Ganon din ang kahalagahan ng ating pananampalataya. Dinadalisay ng Diyos ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. Kung ito ba'y tunay o tapat ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Na po, alam naman po natin ng ating isipan ang nagpapakilos sa ating buong pagkatao. Minsan napapansin natin na tama ang ating iniisip, pero ang ating ginagawa ay mali. Minsan naman ang ating iniisip ay tama, na po, minsan ay mali, pero ang ating ginagawa ay tama. Parang hindi siya nagkakasundo. Amen po ba tayo doon, mga kapatid, no? Maganda ang ating iniisip, pero ang kinalalabasan sa pamamagitan ng ating mga gawa ay pangit. Kaya po sabi ni Apostol Pedro, maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na sa Jesucristo. Isaalang-alang natin ang ating tagapagligtas. Kanina po ang ganda ng mga talastasan ninyo, no? Ang ganda ng ating discussion, no? Kung papaanong naghirap, nagsakripisyo ang Panginoong Yesus, kung papaano siya nilait ng iba't ibang tao.
So ako po ay nagpapasalamat dahil may kaligtasan po na nag-aabang sa atin, no? Kaya po isaalang-alang natin sa tuwing na isipin po natin, wag natin siyang kakaligtaan, no? Mawala sa ating isip, sa ating puso na meron tayong Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Sinasabi po dito, no? Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, pumili sa atin, sama ko na po yung aking sarili, tayong lahat. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal. Yan po ay isang kautusan ng Diyos, tuntunin ng Diyos ng mahigpit niyang pagbilinan si Moises ng Panginoong Yahweh. Sa mga talatang ito, bilang masunuring mga anak, huwag na kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yung past po natin, no? Ano po, yung nakalipas nating pagkatao. Wag na tayong umayon doon, mga kapatid. Yan po yung ipinapaabot na mensahe po bilang mga masunuring mga anak, huwag na kayong umayon. Ibig sabihin, huwag na kayong makasawsaw sa kaguluhan ng mundong ito. Mga masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Kapilin-pilinan po ng Panginoong Yahweh sa mga taong naniniwala sa Diyos. Una, ang bayan Israel. Pangalawa, tayo po mga mananampalataya ay bayan ng Diyos. Dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Hindi lamang sa loob ng church, na parang bagang papasok tayo na hindi tayo makabasag pinggan. Tahimik na tahimik. Kung hindi 24/7, lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, gawin natin ang lahat ng ito na may kabanalan sa Diyos. Kung nagtatrabaho ka man, nagninegosyo ka man o nag-aaral ka man, ano man ang inyong ginagawa, gawin natin na may kabanalan ang lahat ng ito. Sapagkat nasusulat, word of prophecy, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Instruction po ng Diyos yan sa mga mangangaral, mga kapatid. Ang sabi ng instruction ng Diyos sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, isulat mo sa kanilang isipan at iuukit ko sa puso ng bawat tao. Hallelujah! Kaya po kailangan gampanan po namin ito, mga kapatid. Sapagkat in-empower tayo ng Diyos. Pag binabasa niyo po ang Book of Acts, makikita niyo, no? Verse 8, chapter 1, verse 8, in-empower tayo ng Diyos at binigyan ng karapatan para ipangaral ang mabuting balita. Sa aklat po ng Levitico Kabanata 11, talatang 4, 45,
Panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili, sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Dapat kayong maging banal, sapagkat ako'y banal. Yan po ang layunin ng Diyos sa bayang Israel. At sa buhay po natin ng mga mananampalataya na nakikinig at sumusunod, isinasabuhay ang salita ng Diyos. Dapat tayong magpakabanal sapagkat ang Diyos na pumili sa atin, hinirang tayo ng Diyos at tinawag para magpakabanal, mga kapatid. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa buong sambayanan ng Israel. Tignan niyo po yung kautusan ng Diyos, no? Ibinaba niya kay Moises. Instruction ng Diyos, sabihin mo sa buong sambayanan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong si Yahweh ng inyong Diyos ay banal. Yan ang banal na layunin ng Diyos sa mga mananampalataya. Maliwanag po, no? Maliwanag na nakikita ng ating mga mata at naririnig ng ating mga tenga. Number 2, dahil ang Diyos ang pumili sa inyo, sabi ng Diyos, mamuhay kayo ng may takot, paggalang, pagsunod sa Kanya. Talatang 17. Bakit? Sapagkat walang kinikilingan ang Diyos na buhay. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, amen po ba, no? Ang daming Kristiyano po na tumatawag ng Ama, Ama kong nasa langit. Ang nais ng Diyos, kung tinatawag natin siyang Amang nasa langit, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito, mga kapatid. Hindi po yun namatay na kung hindi sa panahon na tayo po'y nabubuhay. Ang pilin at instruction ng Diyos, mamuhay kayong may takot sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay habang tayo'y nasa mundong ito. Sa aklat po ng Kawikaan, Kabanata 1, talatang 7, ang paggalang, pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Tingnan niyo po yung mga taong mangmang, walang halaga sa kanila ang pagsampalataya. Tingnan niyo po yung kalahati po, letter B, no? Ngunit walang halaga sa mga mangmangang aral at mga saway. Pero sa atin na mga sumasampalataya sa Kanya, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Kay Job 28:28, at sinabi niya sa tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan, at ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. Mga kapatid, no? Tingnan niyo po, no? Ang paglayo daw po ng mga mananampalataya, saan man tayo naroroon, no? Lalawigan ng ating bansa at sa kaibang bansa, ang paglayo daw po sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. Kaya po mga mananampalataya, sadyang lumalayo sa kasamaan.
Sa Kawikaan, Kabanata 9, talatang 10 at 11 ang paggalang. Papansinin niyo po, no? Paulit-ulit po ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala. Mga kapatid, ha? Kilalanin po natin. Lahat tayo, kilalanin natin ang Diyos na banal ay may dulot na kaalaman. Hallelujah. Kaya po, ituon natin ang ating mata, ang ating isip sa salita ng Diyos upang sa panahon na bubuhay tayo, na po, i-treasure na natin ang treasure, kapatid, para sa panahon na tayo bubuhay. Lubos natin ang ating Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Ang promise ng Diyos, balikan natin yung verse 10. Okay, paggalang at pagsunod kay Yahweh ay simula ng kanuan. Pag ginawa natin yan, mga kapatid, next, ang bagong kapanganakan o pagsilang na muli na mararanasan natin ng bawat tao na pagbabagong buhay at sa mga henerasyon pang darating. Sa mga talata pong sumusunod, basahin po natin. Ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Ibig sabihin, pagsunod sa salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay makatotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Okay? Hindi po ito salita lamang. Kung hindi, ito po ay ginagawa sa ating mga gawa. Okay? Tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalab at taus-puso kayong magmahalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Po, sapagkat muli kayong isinilang. Mga kapatid, pag binasa nyo lang po ng ganyan yan, hindi nyo po maiintindihan kung papaano kayong muling isisilang. At samahan niyo po ako, no, kung ano po yung mga hinahawakan yung Biblia, English man o Tagalog na po, para doon po kayo maalwan na maunawaan niyo po ang salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. Okay, sapagkat muli kayong isinilang. Sabi po sa aklat ni Juan, alam niyo po ba itong tatlo na to, hindi po ito nakakahiwalay. Si Peter, si John, at si James. Na ito po'y kasama lagi ni Jesus nung sila po'y nagme-ministeryo ng mga kapanahunan nila. Sila, sabi niya, sila ay naging mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita. Listen, mga kapatid. Naging tao ang salita. Okay. Binabanggit po dyan, no? At nanirahan sa piling namin. Ibig sabihin, nanirahan sa piling namin, sabi ni John. Sa piling namin ang salita. Narito ang salita. Narito ang salita. Sa buong pagkatao, sinasabi ni John. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin, nakita namin
Napatunayan namin. Kaya po, nag-testify si John. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Samahan niyo po ako, sundan niyo po ako ng mga kapatid sa pagbabasa po natin ng banal na kasulatan. Sa Romans chapter 8, 15, 16, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Suriin po natin, mga kapatid, no? Sama-sama natin susuriin ang sinasabi po ng salita ng Diyos. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang espiritong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup. Alam niyo po ba yung espiritu ng pagkupkup, no? Pagkupkup, sumasa inyo ang espiritu na ito. Kinukupkup tayo sa ating pamumuhay. Tinuturuan tayo kung ano ang ating iisipin at gagawin upang kayo'y, tingnan niyo po, binabago po tayo ng espiritong kumukupkup tayo. Walang iba po kundi ang banal na espiritu ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang kumukupkup sa atin, mga kapatid, upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Ama ng Ama ko. Mga kapatid, ang Espiritu ang kumukupkup sa atin. Ang Espiritu ang lumuluhog sa atin. Ang Espiritu ang tumutulong sa atin kaya natin nagagawa ang tamang manalangin. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Maliwanag po ba na nakakaabot sa atin, pandinig sa ating mga mata ang mga salitang ito? Verse Amen. 16, ang Espiritu ang nagpapatotoo. Sabi ni Juan, kasama ng ating Espiritu, ang Espiritu ng Diyos, Espiritu ng ating katawan, pinapag-isa ng Diyos, no? May manifestation po, no? Word of God na po, nananahan sa atin, narinig ng ating isip, ng ating tenga, ng ating puso, at dumadaloy sa ating buong pagkatao. Ang Espiritu nagpatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos, mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Sabi niya, sabi sa aklat ni Juan, no po, nang marinig po ni Nicodemo ang tinig ng Panginoong Hesus, ano po, silang dalawa po ito, no? Sumagot si Hesus. Narinig ni Nicodemo. Tinig na dinig niya po, face to face. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. No? Kailangan ipanganak na muli ang isang tao. Sumagot po ang isang Jewish leader. Paano maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo kay Jesus. Totoo naman po, no? Hindi naman talaga makakapasok tayo, no? Muli, no?
sa tiyan ng ating mga magulang kung tayo ay malalaki na. Di po ba? Sagot naman ni Jesus, tandaan mo, inulit niya po, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, suriin ninyo ang salita ng Diyos. Tubig ay sumisimbolo ng bautismo. Bautismo sa Espiritu Santo, mga kapatid. Abante po tayo. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman. Listen na, ulitin ko po, no? Maraming pagkakataon na po na inuulit ko ito. Inuulit ko, kaya lang may pagitan po siya, no? May pagitan siya, halos taon po ang bibilangin bago inuulit ko po ito. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman. Dahil sa kakagawan ng tao. No po? Na magsiping ang iyong nanay at ang iyong tatay, sino ang naging bunga? Si Juan o si Pedro. Sila'y isinilang sa laman dahil sa kagagawan ng tao. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu, mga kapatid. Ang Espiritu ay salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay Espiritu. Mga kapatid, nang marinig mo ang salita ng Diyos at tinanggap mo ito ng buong puso, yun ang iyong pagkasilang sa pangalawang pagkakataon. Ang unang pagkasilang ng tao ay sang-ayon sa laman ng ikaw po ay pinagbuntis ng iyong nanay at isinilang ka ng iyong kapanahunan. Ganon din po ang sinilang sa Espiritu. Nang tanggapin mo ang salita ng Diyos, nang tanggapin mo ang salita ng Diyos, tinanggap mo ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Huwag kang magtaka, sabi po ng Panginoong Jesus kay Nicodemo, huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na magmuli. Sa paanong pamamaraan? Sabi po sa aklat ni Juan, si Juan po ito, no? Si Peter, si Juan at si James, makikita niyo po. Nagtutulong-tulong sila, no? Sa iba't ibang kapanahunan, sa iba't ibang pagkatao nila, no? Sa pangangaral nila ng mabuting balita. Okay, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang Espiritu ay ang salita ng Diyos. Na kapag naririnig mo yan at patuloy mo siyang binabasa, pinag-aaralan at isinasabuhay, mga kapatid. Sabi niya, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu. Ang mga salita, tignan niyo po, ang binanggit. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu. Word of God na binabanggit ay walang iba kung hindi ang banal na Espiritu. At ito ang nagbibigay buhay. Pagmasdan po natin ang ating sarili, nawala po ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa tao. Wala po ang salita ng Diyos. Tayo po'y patay. Patay spiritually kapag po namatay. Wala ang salita ng Diyos sa isang tao kapag siya'y namatay. Talaga pong may kapupuntahan ng buhay natin. Patay ang katawan natin.
spiritually patay. Kaya po, no, lubos-lubos po nating pasalamatan ng Diyos dahil sa salita, no, nabuksan ang ating mga mata, nabuksan ang pandinig ng ating mga tenga. Kaya po ang Espiritu ng Diyos, ang salita ng Diyos, na siyang nagbigay sa atin ng buhay. Hindi ito magagawa ng laman ang mga salitang sinabi ko sa inyo, sabi ni Juan, ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Sa Ephesians chapter 2, 7 and 10, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon, maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo, ang bugtong na anak. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Lahat tayo walang maipagmamalaki. Talatang 10, kung ano tayo ngayon, mga kapatid, ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. Mga kapatid, kung iniisip po natin, no, dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Kung iniisip po natin at tayo po'y nagdadalawang isip na sa mga pananalitang ito, gusto kong maglingkod sa Diyos. Parang ayokong maglingkod sa Diyos. May doubt. Kung nais mong maglingkod sa Diyos, kapatid, kailan mo dapat gawin na maglingkod sa Diyos? Bukas ba? Sa susunod na linggo? Isang buwan o isang taon? Kung plano mo maglingkod sa Diyos, maglingkod na tayo habang may panahon pa, kapatid. Yan po, pag binabasa niyo po yan, no? Ephesians chapter 2, 7 to 10, no? Okay, ha? Huwag na po tayo magduda. Maglingkod na tayong lahat. Sa lumang aklat, ito ay ang salita ng Diyos na magdadala sa atin para sa Kanya. Talatang 23, sapagkat muli kayong isinilang, mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira. Alam niyo po ba yung binhing nasisira? No? Pasintabi po sa inyo, ha? Walang malisya po ito, no? Na magsiping po ang iyong ama at ina. Tingnan niyo po, similya. Similya ang nabuo sa katawan ng babae. Pagmasdan niyo po ang scripture, no? Similya ng lalaki, similya ng babae, binhi po yan. Kaya nagbunga ng laman, nagbunga ng isang anak. Sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira. Ang binhing galing sa laman ay nasisira, nabubulok. Kaya po, ibinabalik sa lupa. Binhi ng physical. Number 2 po, letter B po, no? Ng 23, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Yan po ay binhi ng salita ng Diyos na itinatanim sa ating pagkatao. Kaya po mahalagang-mahalaga, mga kapatid, ang lagi nating napapapakinggan, napag-aaralan, nababasa ang salita
ng katotohanan. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Pagmasdan po natin, no? Susuriin natin, no? Ang tao daw po ay damo, bulaklak. Nito ay lahat niyang kariktan. No? Tignan po natin, i-visualize po natin, no? Isalarawan natin yung parang, okay. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan, ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. Kay Santiago po, no? Si Peter, si John, at si James, na laging magkasama po yan. At gayon din naman ang kayamanan, kapatid, kapag siya'y ibinababa sapagkat meron bang mali? Babasahin po natin, kokorekin natin. At gayon din naman ang kayamanang. Teka, kukorekin ko lang po, no? Parang may mali po, no? Sandali lang po, ha? Sandali lang po. Sabi po dito sa akin, sa Bible po, no? Baka may mali po akong nagawa, no? Okay, sabi niya sa verse 10, at gayon din naman ang mayamang, okay po, ha? Okay, sabi po dito sa Bible ko, no? At gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya'y ibinababa sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Talatang 11. Ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw. Nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang kagandahan. Pagmasdan niyo po ang sinasabi ng kasulatan. Lumilipas, no, sa bulaklak po makikita yung lumilipas ang kanyang kagandahan. Gayun din naman ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang kaabalahan. May kanya-kanya po silang pamamaraan. Okay, no? Nasa saktong oras na po tayo, no? No, kaya po titignan natin maigi. Buklatin po natin ang susunod. Sang-ayon po, no? Siguro po dito muna po ako mapuputol po yung pagpapahayag natin ng salita ng Diyos, no? Sabi po sa Isaiah 46:8, no? Magpahayag ka, ang sabi ng tinig ng Diyos. Sumagot sa Isaiah, ano ang ipapahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mong ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Pagmasdan niya po, tunay po na napakaigsi ng buhay ng mga tao, lalaki man o babae. Tuloy po tayo. Natutuyo ang damo. Kumukupas ang mga bulaklak kapag sila'y mahipan ng hangin mula kay Yahweh. Tandaan niyo po, no, ang hangin po ay sumisimbolo ng Espiritu ng Diyos. No? Sangayon po kay Jan. Kapag sila'y mahipan ng hangin mula kay Yahweh, tunay ngang ang tao ay tulad ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Purihin po ang salita ng Diyos. Mga kapatid,
Tapos na po ang pagbabahagi natin ng salita ng Diyos at ang Diyos po ang magpala sa ating lahat.